Dahil kay Scottie Pippen Jr. possible nang si Yuki Kawamura ang ilagay ng Memphis sa kanilang two-way slot. Pero bago yan, ito naman ang tatlong rason kung bakit natalo ang Los Angeles Lakers sa Golden State Warriors kanina. Kailangan nga itong ayusin ng Lakers kahit ito ay isang preseason game pa lang. Ang Lakers kasi ay meron ng 1-3 record sa preseason, habang ang Golden State Warriors ay may impressive naman na 5-0 record. Ang problema daw kasi ng Lakers kanina ay hindi nagparamdam sa opensa itong si LeBron James, na kung saan ay meron lang itong 6 points na meron ding 2 turnovers, at may shooting lang na 33% sa field. Alam naman natin mga idol na ang naging laban ng Lakers at Warriors ay preseason pa lang, kaya hindi naman kailangan na gumawa ng malalaking numero itong si LeBron James. Pero makikita naman kanina na nahihirapan si LeBron sa depensa nila Jonathan Kuminga, Draymond Green at Andrew Wiggins. Nasa loob nga ng 23 minutes of playing time ay most of the time ay naglalaro ito ng off-ball. Ito ay para bawasan na rin ang trabaho ni LeBron sa loob ng court. Alam naman natin na mas lumawak na ang flow ng opensa ng Lakers dahil sa bagong sistema ni Coach JJ Redick. Kaya tingnan natin mga idol sa pagsisimula ng season, kung magagawa ba ni LeBron na mag-dominate gamit ang bagong playing style ng kanilang kupunan. Ang isa pa sa problema ng Los Angeles Lakers ay ang kanilang 3-point shooting. Paano ba naman ay nagkaroon lang ang Los Angeles Lakers laban sa Golden State Warriors ng 11 out of 40 sa 3-point area? Nasa 4 na laro nga ng Lakers sa preseason ay meron silang total na 46 out of 156 3-pointers. At nasa 29% nga lang dito ang Los Angeles Lakers. Natanging si Dalton Knecht ang kanilang rookie nga lang ang nagpakita ng magandang shooting sa Lakers kanina. Ito ay matapos itong gumawa ng 5 out of 12 shooting sa 3-point area. Habang meron namang tag 2 3-pointers sila Austin Reeves at D'Angelo Russell. At isang 3-pointer naman mula kay Rui Hachimura. Samantalang sa kabila naman ng 40% shooting ni LeBron James last season, ay kahit isang 3-pointer attempt ay wala man lang ginawa si LeBron kanina. Pero talagang malas lang ang Los Angeles Lakers kanina mga idol at hindi pumapasok ang kanilang mga 3-point shooting. Lalo at alam naman natin na nagpatupad na si JJ Redick ng mga bagong offensive sets katulad ng flare screens. Ito ay para magkaroon ng open looks ang mga shooter ng Lakers. Pero hindi talaga nakakashoot ang Lakers kanina. Kaya kung mag-e-struggle ang Los Angeles Lakers sa kanilang inconsistency sa kanilang shooting katulad last season, ay panigurado na marami na namang talo ang makukuha ng Los Angeles Lakers ngayong season. Ang panghuli mga idol na problema ng Lakers, ay nakadepende lang sila kay Anthony Davis na kung saan ay nag-dominate ito kanina matapos itong gumawa ng 24 points at 12 rebounds. Nawala nga ditong sagot ang Golden State Warriors kapag si Anthony Davis ay nasa loob ng court. Lalo at ang katulad nila Draymond Green at Trayce Jackson Davis ay hindi nila kayang mapigilan si Anthony Davis. Lalo na kapag ito ay gumawa na ng mga cuts at post-up plays. Ang problema pa ng Lakers ay effective na defender sila Jonathan Kuminga at Andrew Wiggins para kay LeBron James. Kaya importante talaga na gumana ang ibang mga players ng Los Angeles Lakers. Kagaya na lang nila Austin Reeves, Rui Hachimura at D'Angelo Russell. Isa pa ay kailangan din ng Los Angeles Lakers ng isa pang big man na makakasama talaga ni Anthony Davis. Napanigurado kapag napunan na ng Lakers ang kanilang mga kahinaan, ay mahihirapan na ang kanilang mga kalaban na talunin itong Los Angeles Lakers. Pero kayo mga idol, ano ang masasabi nyo dito? Samantalang buti pa itong si Scottie Pippen Jr. Matapos kasi na-waive ito ng Lakers last season at kunin naman ito ng Memphis Grizzlies last January sa kanilang two-way contract. Nasa 21 games appearance nga nito sa Memphis last season ay nag-average naman ito ng almost 13 points at 4 assists per game. Nasundan pa ito ng magandang performance sa Summer League at nakasama pa sa First Team All-Summer League. Kaya naman nang magretiro na si Derrick Rose ay nagkaroon ng open roster spot ang kanilang kupunan sa point guard position. Kaya naman imbes na kumuha pa ang kanilang kupunan ng free agent sa free agency market, ay ginawa na lang nilang standard contract ang kontrata ni Scottie Pippen Jr. sa pagiging two-way contract. Inaasahan nga ito na magiging backup point guard sa likod ni Ja Morant. Sa ngayon ay may 14 players sa standard contract ang Memphis Grizzlies. Kaya meron pa silang open roster spot dito at ganun din sa kanilang two-way contract. Kaya naman ay inaasahan na itong si Yuki Kawamura ang malaki ang possibility na ilagay ng Memphis Grizzlies sa kanilang two-way slot. Lalo at maganda ang ipinapakita nito sa kanilang kupunan. Kaya tingnan natin mga idol bago magsimula ang regular season, kung ilalagay ba ng Memphis Grizzlies si Yuki Kawamura sa kanilang two-way contract.